Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan, sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa gitna ng mga unos at pagsubok ng buhay, maraming bagay ang maaaring magbigay ng pansamantalang kapanatagan. Ngunit paano kung ang mga ito ay matutunaw o mabigo? Ang The Solid Rock ang isang paalala na sa kabila ng lahat, may matatag na pundasyon na hindi kailanman magigiba ang ating pananampalataya kay Hesukristo. Ang mensaheng ito, tatalakayin natin kung paano ang pagkakaroon ng matibay na sandigan ay nagbibigay ng lakas, kapanatagan, at pag-asa sa bawat hakbang ng ating buhay. Ang ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga ng Huwebes, mga kapatid, ay matatagpuan sa Habakuk, Kabanata 2, talatang 2 hanggang 3. Ito ang sinasabi. Ito ang sagot ng Panginoon kay Habakuk. Isulat mo ng malinaw sa malalapad na bato ang pahayag na ito upang madaling basahin ng magpapahayag nito, sapagkat hindi pa dumarating ang takdang panahon para mangyari ito, ngunit hindi magtatagal at tiyak na mangyayari ito. Kahit magtagal ng konti, hintayin mo lang dahil tiyak na mangyayari ito sa takdang panahon. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal sa lahat, naririto ang iyong mga anak upang ikaw, O Diyos, ay pasalamatan sa isang gabi nagdaan sa aming mga buhay na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, O Diyos, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Diyos, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, Ama. Pagalingin mo po sila sa mga karamdaman ng kanilang taglay. Sino man ang nakikinig sa umagang ito, Panginoon, hipuin mo po ang kanyang katawan kung siya man ay nagkakaroon ng karamdaman. Pagalingin mo po siya, O Diyos, upang siya, Panginoon, ay patuloy na makapaglingkod sa kanyang sambahayan at sa iyo, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, aming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nagsisipasok sa kanilang trabaho. Sila po'y ingatan mo sa kanilang pagbabiyahe patungo sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, Panginoon, sa mga aksidente sa daan. Ikaw, Diyos, ang gumagabay sa kanila upang ligtas silang makarating sa kanilang mga pinapupuntahan, Panginoon, ang kanilang mga trabaho. Gayon din po, Diyos, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na naroon sa ibang bansa, nagtatrabaho, mga OFW, Diyos. Patuloy mo silang ingatan sa ibang bansa, Diyos. Naghirap sila, nagtiis, malayo sila sa kanilang pamilya upang mabigyan lamang nila, O Diyos, ng magandang buhay ang kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Kaya, O Lord, dalangin ko ang iyong pag-iingat mo sa kanila. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso, Panginoon, na patuloy na nakapaligid sa kanilang mga buhay. Upang sila, Panginoon, ay makasunod sa kalooban mo, Panginoon. Amin, nilalapit sa iyo, Diyos, ang mga naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad.
Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, Panginoon, ay magkaroon ng hanap buhay. Panginoong Hesus, sa umaga rin ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming bayan, ang aming bansa. Pagpalain mo po ang bansang Pilipinas at patuloy mo po itong ilayo sa anumang kapahamakan, lalong-lalo na sa mga banta ng mga China, Panginoon, na patuloy na nangbubuli sa aming bansa, Panginoon. Tulungan mo po ang bansang Pilipinas, Panginoon, na ikaw ang siyang itinataas, Panginoon. At gayon din po ang mga leader namin, O Diyos, na ay makahanap sila ng magandang kaparaanan upang maayos ang sigalot na ito, Panginoon, paggagawan ng West Philippine Sea, O Lord. Lord, ang aming mga leaders ay patuloy na nagbabangayan tungkol sa impeachment, Panginoon. Naway tulungan nila at gabayan mo po sila, Panginoon, upang matigil na at maging mag-move on na po sila sa kanilang mga trabaho, Panginoon, para sa bansa, Panginoon. Tulungan mo sila at bigyan mo sila ng karunungan sa Diyos, O Lord. Panginoong Hesus, sa umaga rin ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga kaibigan namin na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay at marami pang taon ang kanilang isi-celebrate ang kanilang kaarawan, Panginoon. Gayon din po ang nag-celebrate ng kanilang wedding anniversary. Pagpalain mo po sila ng pagmamahalan, O Lord, upang ang kanilang pagmamahalan ay humantong sa matagal na panahon, Panginoon, hanggang sa kanilang pag-uwi doon sa inyong kaharian, Panginoon. At tulungan mo sila kung ano man ang mga pangangailangan nila, Panginoon. Problema, solusyonan mo po, Panginoon, upang magkaroon ng matiwasay ang kanilang pagsasama, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa mga katugunan sa aming mga panalangin. Sa pangalan ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. So, ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayon ay ang mensahe ng typewriter. So, ano ba ang mensahe ng typewriter? No? Ang typewriter ay isang makinarya na naging mahalaga sa kasaysayan ng pagsusulat at pagpapahayag ng mga saloobin. Sa kabila ng pagiging simple ng itsura nito, may malalim na mensahe itong maaaring iugnay sa ating espiritual na buhay. Kung isaalang-alang natin ang mga aspeto ng isang typewriter, matutuklasan natin ang mga aral na makakatulong sa atin, sa ating personal na relasyon sa Diyos. Ang bawat pagpindot ng key ay may resulta. Di ba? So sa typewriter, mga kaibigan, bawat pagpindot ng isang key ay nagiging isang litra sa papel. No? Isang litra sa papel. Hindi ito agad mababago, katulad ng ating mga salita. Ang bawat aksyon at desisyon na ginagawa natin ay may mga bunga at minsan ay mahirap na itong baguhin pagkatapos mangyari. Kaya sa ating buhay espiritual, mahalaga ang pag-iisip bago kumilos. Tulad ng isang manunulat, no? Na nag-iisip muna kung anong mga salita ang ilalagay sa papel. Ang ating mga salita at aksyon ay may epekto sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. Bawat desisyon, malaki man o maliit, ay nag-iiwan ng marka. Isa sa pinakapangunahing bahagi
ng typewriter ay ang space bar, no? Yung space bar. Isang pindot nito ay nag-aalaw sa atin upang magkaroon ng espasyo sa pagitan sa mga salita. Sa ating buhay, tulad ng space bar, may mga pagkakataon na kailangan nating magbigay ng espasyo. Espasyo para sa pagpapatawad, espasyo para sa kapwa, espasyo para sa Diyos. Ang espiritual na buhay ay hindi laging puno ng gawain at pagkilos. Kailangan natin ng mga sandali ng kapayapaan at pagninilay-nilay upang makapag-reflect, no? Makapag-reflect, magdasal at makinig sa tinig ng Diyos. Isa sa mga limitasyon ng typewriter ay hindi ito madaling baguhin. Kapag mali ang isang letra, kailangan mong gumamit ng correction fluid or correcting ribbon or whiteout upang itama ito. Gayon din sa ating buhay, mga kaibigan, may mga pagkakamali tayo na mahirap balikan. No? May pagkakamali tayo na mahirap balikan. Ngunit may mga paraan upang magsisi at magbago. Ang Diyos ay laging nag-aalok ng pagkakataon na itama ang ating mga pagkakamali sa pamagitan ng Kanyang biyaya at pagpapatawad. Ang pagpapatawad ay isang proseso at tulad ng pagwawasto ng typewriter, ang bawat hakbang ay nagpapaalala sa atin na may pagkakataon tayong magbago at magpatuloy sa mas tamang landas. Kapag natapos na ang isang pahina sa typewriter, kailangan mo itong ipihit at magsimula ng bago, di ba? Ipihit mo. Tapos, simula ka ng bago. So, ang buhay ay puno ng mga pagbabago at bagong simula. Ang bawat kabanata ng ating buhay, kahit gaano man kahirap o magaan, ay may katapusan. Diba? May katapusan. At may pagkakataon na magpatuloy tayo sa susunod na yugto ng ating buhay. Tulad ng pagtatapos ng isang pahina, isang page, no? Ang muling pagsisimula ay isang tanda ng pag-asa at pagpapatawad ng Diyos. Wala sa ating mga pagkatalo o pagkakamali ang nagtatapos ng ating buhay, kundi ang Diyos ay laging may bagong simula para sa atin. Sa bawat typewriter, ang papel na ginagamit ay ang pangunahing medium kung saan isinusulat ang mga mensahe. Sa ating buhay, mga kaibigan, ang salita ng Diyos at ang Kanyang biyaya ang papel na ginagamit natin upang magsulat ng ating kwento. Siya ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang magsulat ng magandang kwento ng pag-ibig, pagsisisi at kaligtasan. Tinutulungan tayo ng Diyos na isulat ang ating mga buhay sa Kanyang mga layunin at sa bawat salitang ating isinusulat, patuloy natin kinikilala na siya bilang ating tagapagligtas at gabay sa ating landas.
Ang typewriter, bagamat isang lumang teknolohiya, mga kaibigan, no, ay nag-aalok ng makulay na aral sa ating espiritual na buhay. Sa bawat pagpindot, pagwawasto, at pagsisimula muli, tinuturuan tayo ng Diyos na maging maingat, no? Maging maingat, magpatawad at magpatuloy sa pagbuo ng ating buhay ayon sa kanyang plano. Tinutulungan tayo ng Diyos na maging matyaga at paggawa ng mga desisyon at sa mga paggawa ng tamang hakbang upang isulat ang ating kwento ng pananampalataya. Katulad ng isang manunulat na nagsusulat ng kanyang akda, tayo rin ay tinatawag upang sumulat ng ating mga buhay puno ng pag-asa, pananampalataya at pagpapatawad sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, tulad ng isang typewriter, kami po ay gano'n. May pagbabago, may magkaroon ng espasyo sa aming pagpapatawad, pananampalataya. Lord, salamat dahil meron kaming Diyos na nagbibigay sa amin, nagkukorek sa amin. Tulad ng correction fluid ng isang typewriter, di ba? Pero hindi nagbabago, hindi gumanda ang takbo ng pagkukorek ng isang typewriter. Pero ikaw, O Diyos, nilinis mo lang ang lahat, nawala na ang lahat, walang lamat, walang anumang makikita ang aming buhay dahil kami ay binago mo sa pamagitan ng iyong dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat po, Diyos, sa lahat ng iyong ipinagkaloob sa amin. Lord, sa umagang ito, sa lahat ng nakikinig ngayong umaga, pagpalain mo po sila, O Diyos. Ingatan mo po sila anuman ang kanilang ginagawa. Ilayo mo po sila sa anumang mga aksidente sa buhay, sa mga problema, sa mga pagsubok, Panginoon. Bagkus sila po inyong ihaon, tulungan, ibangon, upang sila, Panginoon, ay magpatuloy sa kanilang paglalakbay tungo sa kaluwalhatian ng aming Amang si Jesucristo. Maraming salamat po, Diyos, sa pangalan ng aming Diyos na buhay na tagapagligtas. Amen.